Hi, ito si Attorney Chato Olivas at maganda ang topic natin ngayon. Ito ay tungkol sa property ng mag-asawa. Ang title ng video na ito ay What is yours is mine and what is mine is yours. Mag-boyfriend, girlfriend si Jack and Jill for 5 years from 2019 hanggang nagpakasal sila noong January 10, 2024. Si Jack ay administrative officer ng isang private company at bago sila ikasal, bumili si Jack ng e-bike. Si Jill naman ay isang businesswoman at bago sila ikasal, bumili si Jill ng lote at nagpatayo ng 4-door apartment. Naisip nila na ayaw nilang magpagawa ng prenuptial agreement. Sa ilalim ng batas natin na tinatawag na Family Code of the Philippines, ang tawag sa prenuptial agreement ay marriage settlement. Nung kinasal sila noong January 10, 2024, sino na ang may-ari ng e-bike at ng 4-door apartment? Ang sagot ay silang dalawa sa ilalim ng absolute community of property under the Family Code. Ibig sabihin ito, what is yours is mine and what is mine is yours. Many people think all types of property acquired during the marriage are called conjugal property. Ito ang mga thinking ng mga hindi lawyers, pero hindi po. Ang Family Code of the Philippines ay nag-take effect noong August 3, 1988. Kung si Jack and Jill ay nagpakasal on or after August 3, 1988, automatic na ang property relations nila ay absolute community. What is yours is mine, and what is mine is yours. Pero sa mga kinasal before August 3, 1988 na hindi gumawa ng prenuptial agreement o marriage settlement, ang property relations nila ay conjugal partnership of gains. Magkaiba ang absolute community at ang conjugal partnership. Sa video na to, ang pag-uusapan natin ay ang absolute community. Sa ibang video, ipapaliwanag ko ang conjugal partnership of gains. For now, para hindi kayo malito, pag-aralan muna natin ang absolute community. Pag nagpakasal ang babae at lalaki, maraming nagbabago sa buhay nila. Kasama na dito ang kanilang property relations. Ito ay tungkol sa pag-aari ng mga property nila, whether kanila na ang property bago sila magpakasal o yung tinatawag na property brought into the marriage, or binili nila ang property nung kasal na sila, so ito yung tinatawag na property bought during the marriage, o minana nila ang property nung kasal na sila, so ito yung tinatawag na inherited property during the marriage, o may nagbigay ng property o nag-donate sa kanila nung kasal na sila. Ito ay tinatawag na property given or donated during the marriage. Ano ang mga property na maisasama sa absolute community? Number 1, property brought into the marriage. So lahat ng property ni Jack and Jill as of the day na kinasal sila ay absolute community. For example, si Jack ay may e-bike at si Jill ay may 4-door apartment bago magpakasal. Tapos ay nagpakasal sila noong May 1, 2023. Mula nung araw na yon, ang may-ari ng e-bike at 4-door apartment ay silang dalawa dahil ito ay naging absolute community property. What is yours is mine and what is mine is yours. Pangalawa, paano naman yung mga property na binili nila nung kasal na sila o property bought during the marriage? Yung property na binila nila nung kasal na sila ay absolute community. Suppose on their first year wedding anniversary, bumili na naman si Jack ng e-bike at si Jill ay bumili ng house and lot gamit ang kanilang sweldo. Itong e-bike and house and lot ay absolute community pa din. Kasi ang sweldo nila ay absolute community. Kahit sarili nila itong sweldo. What is yours is mine and what is mine is yours. Next, ang alahas. Kahit ginagamit exclusively ni husband or ni wife, ito ay absolute community. Dahil yon ang sinasabi ng batas sa Article 92 ng Family Code.
Ang property naman na minana o ibinigay sa kanila, as long as yung donor, testator o yung gumawa ng last will and testament or grantor yung nagbigay, specifically states that it is absolute community property. Pero kung hindi sinasabi ng nagbigay or nagpamana na para sa mag-asawa ito at ibinigay ito kay Jack lamang o kaya kay Jill lamang, ito ay separate property nung binigyan. Tignan natin itong importanteng probisyon ng Family Code, Article 93. Property acquired during the marriage is presumed to belong to the community unless it is proved that it is one of those excluded therefrom. Ayon sa Article 93, basta na-acquire ang isang property nung kasal na ang mag-asawa, ito ay ituturing na absolute community property unless mapatunayan na ang may-ari nito ay si Jack lang or si Jill lang as his or her exclusive property. Halimbawa, pagkatapos ikasal ni si Jack at si Jill, bumili sila ng bahay at lupa na ang titulo ay nakalagay sa pangalan ni Jack, married to Jill. Ito ay ituturing na absolute community property kahit na ang nakasulat ay Jack married to Jill. Ang pag-aari ng house and lot na ito ay i-determine base kung kailan nila na-acquire ang property. At dahil sa halimbawang ito, binila nila ang property nung mag-asawa na sila, then uulitin ko, ito ay absolute community property. Kasama din dito ang sweldo at kita ng mag-asawa, yan ay absolute community property. Ano naman ang property na hindi magiging absolute community? Una, property na minana ng husband or wife. Ganon din ang property na tinanggap ng husband or wife bilang donation o regalo maliban na lang kung nakalagay sa dokumento katulad ng deed of donation or last will and testament na itong property ay para sa mag-asawa. In that case, ito ay absolute community. Pangalawa, property for personal and exclusive use of either spouse. Pero ang alahas ay community property. O ang damit, sapatos at iba pang personal na gamit ng husband or wife ay kanilang exclusive property. Now, number 3, property acquired before the marriage by either spouse who has legitimate descendants by a former marriage and the fruits as well as income, if any, of such property. Ang ibig sabihin nito ay ang husband or wife ay kasal na dati at meron siyang legitimate na anak or descendants sa unang asawa. At na-acquire ng husband or wife yung property during the first marriage. Ang property na ito, pati na rin ang income at saka bunga ay hindi magiging absolute property ng present marriage. Bakit natin kailangan malaman kung ang property ay absolute community o hindi? Ito ay para maintindihan natin kung saan kukunin ang gastos para sa pamilya. Kapag absolute community ang property relations ng mag-asawa, ito ang sasagot sa mga sumusunod na gastusin. Una, ang support ng mag-asawa, ang kanilang common children, at ang legitimate children ng husband or wife. Pangalawa, kung nagkaroon ng utang ang mag-asawa para sa benefit ng pamilya, ang bayad ay manggagaling sa absolute community property. So let us say, umutang ang husband ng 20,000 pesos para mabayaran ang tuition fee ng kanilang anak. Ang bayad ay manggagaling sa pera ng absolute community. Number 3, debts and obligations contracted by either spouse without the consent of the other to the extent that the family may have been benefited. Halimbawa, umutang si husband para sa pambili ng pagkain ng pamilya. Ang bayad ay manggagaling sa pera ng absolute community. Number 4, all taxes, liens, charges, and expenses including major or minor repairs upon the community property. Ang halimbawa dito ay ang amilyar or real property tax para sa house and lot ng husband and wife. Ito ay manggagaling sa absolute community. Number 5, all taxes and expenses for mere preservation made during the marriage upon the separate property of either spouse used by the family.
Ang example nito ay kung merong house and lot si Jill as her exclusive property dahil minana niya to at dito nakatira si Jack and Jill at ang mga anak nila. At kailangan i-repair ang bubong ng bahay. Ang expense ay manggagaling sa absolute community. Number 6, expenses to enable either spouse to commence or complete a professional or vocational course or other activity for self-improvement. Kung nag-aaral si Jack or Jill para makumpleto ang isang professional course or vocational course, ito ay manggagaling sa pera ng absolute community. Ito ay ilan lamang sa gastos na babayaran mula sa absolute community. Paano kung ginamit ng asawa ang pera ng absolute community sa sugal at nanalo siya? Sino ang may-ari ng perang napanalunan? Yung absolute community. Paano naman kung natalo siya? Sino ang magbabayad ng perang natalo? Ang magbabayad ay yung asawang nagsugal mula sa sarili niyang pera. Hindi ito manggagaling sa absolute community. Ito ang sabi ng batas. Article 95, Family Code. Whatever may be lost during the marriage in any game of chance, betting, sweepstakes, or any other kind of gambling, whether permitted or prohibited by law, shall be borne by the loser and shall not be charged to the community, but any winnings shall form part of the community property. Paano naman yung management ng absolute community? Sino ang magmamanage? Sabi ng batas, jointly. Yung mag-asawa ang magmamanage. Pero kung hindi sila magkasundo, ang desisyon ng asawang lalaki ang masusunod. Kaya lang, pwedeng magsampa ng kaso ang wife sa korte for the proper remedy within 5 years. Paano kung incapacitated ang asawa sa pag-manage ng property? Sino ang magmamanage? Di ang magmamanage yung asawa na capacitated mag-manage. Pero hindi niya pwedeng ibenta o isangla ang absolute community property. Magagawa lang niya nito kung may consent ang asawa or may pahintulot ang korte. Ang pwede niyang gawin ay yung ordinary management, mga acts of administration. Okay, katulad ng pagpaparepair ng bahay, paghanap ng taong uupa. Pwede yon, okay? Pagdating naman sa donation, hindi pwedeng mag-donate ang asawa kung walang consent yung other spouse. Paano naman kung gusto nilang mag-donate sa isa't isa? Pwede yon, basta sabi ng batas, moderate donation lang. Para sa charity, kung may family rejoicing tulad ng birthday or may family distress, kung may namatay sa pamilya or similar situation. Ngayon, hanggang kailan magkakaroon ng absolute community regime? Sabi ng batas, matatapos or mataterminate ang absolute community sa mga susunod na sitwasyon. Una, pag namatay ang isa sa either husband or wife. Number 2, kapag may legal separation decree. Number 3, kapag ang marriage ay na-annul or na-declare na null and void ng korte. Number 4, kapag nag-file ng petition for judicial separation of property, meaning yung husband and wife dumulog sila sa korte para magkaroon ng separation of property. Papaano naman kung magkahiwalay yung husband and wife pero hindi legal separation, yung nagkahiwalay lang sila, ayaw na nilang magsama sa isang bahay. Hindi ito makakaapekto sa absolute community. Kaya lang, number 1, yung spouse na umalis sa conjugal home or ayaw tumira doon nang walang tamang dahilan, hindi siya susuportahan mula sa absolute community. Pangalawa, kung ang consent ng asawa sa isang transaksyon ay required ng batas, pwedeng kumuha ng authorization yung asawa sa korte in what we call summary proceeding. Magfa-file siya ng kaso sa court para magkaroon ng authorization. Halimbawa, sa pagbenta ng lupa, kailangan ng consent ng husband para mabenta ito ng wife. Dahil hiwalay sila at kung ayaw ni husband magbigay ng consent, dapat dumulog si wife sa korte upang humingi ng authorization na ibenta ang lupa. Number 3, kung hindi sapat ang community property, ang separate property ng mag-asawa ay mananagot para sa suporta ng pamilya.
Yung asawa ay magpe-petition sa court na mabigyan siya ng otorisasyon na i-manage or i-encumber ang separate property nung kabilang spouse. At yung bunga or proceeds ay gagamitin para sa pamilya. Now, paano kung inabandona ng asawa ang asawa niya or ayaw niyang sundin ang obligasyon niya sa pamilya? Yung aggrieved spouse pwedeng mag-file ng petition sa court for receivership, meaning siya yung magmamanage ng property, or for judicial separation of property, or bigyan siya ng korte ng authorization na siya lang ang mag-a-administer or magmamanage ng absolute community property. Kailan naman i-consider na inabandona ng spouse ang other spouse? Sabi ng batas, a spouse is deemed to have abandoned the other when he or she left the conjugal dwelling without intention of returning. So, umalis siya at hindi na siya babalik. The spouse who has left the conjugal dwelling for a period of 3 months o 3 buwan or has failed to give any information on his or her whereabouts, hindi pinapaalam kung nasaan na siya, shall be prima facie presumed to have no intention of returning to the conjugal dwelling. So, ituturing na wala na siyang intensyon bumalik. Okay. Paano naman ang liquidation ng absolute community? Ang mangyayari dyan, para ma-liquidate, ililista lahat ng property ng absolute community, tapos ililista lahat ng exclusive property ng mag-asawa. Yung utang ng absolute community ay babayaran mula sa pera ng absolute community. Kung kulang, then yung pera ng separate property ng others, ng spouses, ang gagamitin sa pambayad. Ang natitira sa exclusive property, ibabalik sa spouse, kung sino man ang may-ari. At yung natitira sa absolute community, ayun ang magiging net assets at yun ang i-divide equally between husband and wife. Sa susunod, pag-uusapan natin ang conjugal partnership of gains, isa pang property regime ng mag-asawa. Ito ay magiging relevant lalong-lalo na dun sa kinasal bago mag-August 3, 1988, bago nag-take effect ang family code. Meanwhile, I would like to share my favorite Bible verse, Micah chapter 6, verse 8. Do justice, love kindness, and walk humbly with God. This is Attorney Chato Olivas of Easy Law Online, making the law easier to understand. See you next time.